Magandang araw mga karameya. Atin pong tunghayan ang part 1 ng aking kwento na pinamagatang You're My Only Love. Tunghayan po natin ang kwento ng batang si Farah na walay sa mga magulang niya, napulot ni Brandon at inilagaan sa tahanan nila. Galing sa mayamang pamilya, ngunit natutunang mamuhay ng simple sa piling nilang mag-ina. Bata pa lang, humanga na ito sa binata at hanggang sa makabalik siya sa tunay niyang pamilya, hindi nawala sa isip niya ang lalaki. At ipinangako niya sa sarili na ilalaan niya ang puso niya dito. Ngunit na nagbalik siya, isang masaklap na balita ang nalaman niya. Nag-asawa na ito at may isang anak. May pag-asa pa kayang naghihintay sa dalaga na mapansin na lalaking pinaglaanan niya ng puso niya? Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video at pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang uploads. Masayang masaya si Brandon habang pauwi na ng bahay. Malaki ang kinita niya ngayong araw sa pagtitinda ng balot. Madadagdagan na naman ang ipon niya sa kanyang alkansyang baboy. Sana palaging ganito ang kita ko para makapasok siya ng high school sa susunod na taon. Pangarap niyang makapagtapos ng elementarya at makapag-high school. Pangarap din niyang makapag-college at maging isang magaling na abogado. At syempre, gusto niyang magkaroon ng maraming pera. Awang-awa na siya sa nanay niya. Mula nang magkaisip siya, nakita na niya ang paghihirap nito kung paano siya igapang para lang makapag-aral. Kaya natuto siya magtinda para makatulong dito at makaipon sa pag-aaral niya. Halos makuba na ang nanay niya sa paglalabada kung saan-saan. Ilang bata ang nadaanan niya na naglalaro sa kalsada. Halos katulad niya ang mga batang nandoon, mga hirap sa buhay. Ngunit iba siya sa mga iyon, nagtatrabaho siya kahit nasa murang edad pa siya. Natutunan siyang magtrabaho. Oy, attorney, meron ka na bang naging kliyente? Sigaw ng isang bata doon. Agad iyong nasundan ng malakas na tawanan. Nagbingi-bingihan na lang si Brandon. Wala namang mangyayari kung papatulan niya ang mga iyon. Abatis na bero na si attorney. Pakiramdam kasi niya, mabuti siya kaysa atin, sabi ng isa pang bata. Sus, puro pangarap lang naman ang laman ng utak niyan. Gustong gusto nang sumagot ni Brandon, sabihan ng mga ito na mga walang magawa sa buhay. Ipamata sa mga ito na mabubulok na lang sila kasama ang tagpidag-ng bahay sa baryo nila dahil sa mga walang pangarap sa buhay. Pero nagtimpi siya. Alam niyang kung magsasalita siya, mauuwi lang sa away ang lahat. Hindi siya natatakot lumaban sa mga ito. Kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Ngunit ang inaalala lang niya ay ang kanyang nanay. Siguradong iiyak iyon kapag nakitang may sugat siya sa katawan. At mag-aalala ng husto sa kanya. Ayaw niyang makita pang umiyak ito. Masyado ng maraming kapaitan sa buhay ang dinanas nito. Hindi na niya madadagdagan pa. Nagmadali na lang siya sa paglalakad. Pinaliwala ang tawanan sa kanyang likuran. Pagdating niya sa barong-barong nila, ay natigilan siya. Narinig niyang umiiyak ang kanyang ina. At ang boses ng isang tao, kailan may di niya makikita pa. Narinig niya ang sinabi nito sa ina. Gusto mo bang masaktan ka bago mo ibigay sa akin ang alkansyang iyan? Galit at puno ng kapangyarihan ang boses ng lalaki. Sumilip si Brandon sa loob. Nakita niya ang kanyang ina na nakasiksik sa may sulok at kip-kip ang alkansya niya. Waldo, ang alkansyang ito ay pinaghirapan ni Brandon. Inipon niya ito para sa kanyang pag-aaral. Sinampal ni Waldo ang kanyang ina. Wala akong pakialam kung kaninong iyan. Ibigay mo sa akin ngayon din. Kailangan ko ng pera. Sa nasaksihan ni Brandon na pananakit sa kanyang ina, biglang umakyat sa kanyang ulo ang galit niya. 3 taon na nakakaraan nang umalis ang lalaki at iniwan sila. Iniwan sila ng lalaking ito
dahil sumama sa ibang babae. Ngayon ay muli ito nagbalik para guluhin ang buhay nila. Mabilis siyang nakapunta sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Hindi siya makapapayag na saktan nito ang kanyang ina at gawin ng mga impyerno ang buhay nilang mag-ina. Malakas ang boses na nagsalita siya. "Bitiwan mo ang nanay ko!" Pinalingan siya ng lalaki. Bahagyang tumaas ang kilay nito. "Aba, at may lakas ka na ng loob na kalabanin ako ngayon na. Hindi na ako bata at kaya kong ipagtanggol ang sarili ko at si nanay. Kung di ka aalis, mapipilitin akong labanan ka." "Brandon, tumigil ka anak. Siya ang iyong ama." Kailanman na hindi niya ako itinuring na anak. Mula pagkabata, wala nang ginawa ito kundi ang pagmalupitan siya. Ang takot nararamdaman niya dito, dati napalitan na ng pagkamuhi. "Wala akong ama na tulad niya." Lumilibang anyo ni Waldo. "At lalong wala akong anak na tulad mo. Dun pa man ay naghinalan ako na di kita tunay na anak. Nasalisihan lang ako ng isa sa mga customer ng ina mo." Makbang papalapit si Brandon. Bata pa lang siya ay alam na niyang dating hostess ang kanyang ina. Pero matagal na iyon. At ayaw niyang nilalait-lait ng kanyang ina. At lalong walang karapatan ng laking ito na gawin iyon sa kanyang ina. Lalo na't pinakinabangan nito ang lahat ng pinagtrabahuhan ng kanyang ina. "Isa pang masamang salita ang sabihin niyo sa nanay ko. Aba, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo." Sinugod siya ng lalaki. Alam niyang mas malaki ang katawan nito sa kanya, kaya pinatid niya ito at ginalusan sa tigiliran. Napasigaw ang kanyang ina, ngunit mas malakas ang sigaw ni Waldo. Sa unang pagkakataon, nakadama ito ng takot. Mabilis na dagkana ni Waldo, "Masyado ka ng maraming ginawa na sa aming paghihirap." Lumapit naman sa Aling Lina sa kanila. "Anak, Waldo, inay, marami siyang ginawang kasalanan sa atin. Panahon na para pagbayaran niya." Nitigan niya ang kanyang ina. "Inay, siya ba talaga ang aking ama?" Nagbaba ng tingin ng matanda, tanda ng pagpakatotoo sa kasinungalingan. 16 na taon niyang pinaniwalaan. "Hindi ko alam kung sino talaga ang iyong ama. Pero huwag mong dumihan ang iyong kamay, anak. Pabayaan mo na lang siya." Nitigan niya ang lalaki. "Paaalisin kita ngayon. Ngunit huwag ka nang babalik dito para saktan ako ang nanay ko." At pagkatapos, mabilis na tumakbo si Waldo. Sa kabilang banda naman, 7 taon pa lamang si Farah, ngunit mataas na ang timbang nito. Lumaki siya na sagana sa buhay. Lahat ng bagay ay binibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Siya ang center of attention ng mga ito. Madalas inuuwian siya ng pagkain. Gusto kasi ng mga magulang niya, palagi siyang malusog. At dahil wala naman siyang pakialam sa katawan niya, sige lang siya ng sige sa pagkain. Halos maya ay kumain siya. Inakala tuloy ng bago niyang yaya na si Belen na puro pagkain lang ang laman ng utak niya. Di siya magiging problema. Hindi tuloy nabigyan ng pansin ng babae na sa kabila ng tila kainonsentuhan niya at kabataan ay meron siyang matalas na isip. Tahimik lang siyang nakikinig at nagmamanman habang abala siya sa pagkain. Tandaan mo, Carlo, huwag mo siyang gugutumin. Masaya na siya sa pagkain. Basta may pagkain, wala siyang magiging problema. Pili ni Aling Bilen. Sigurado ka bang hindi tayo maghihirap muna bago pa natin makuha ang ransom sa batang iyan? Naku, mahal na mahal iyan ng mga magulang niya. Siguradong magbabayad kaagad sila ng ransom para tubusin siya. At wala kang dapat alalahanin. Ako ang bahala sa kanila. Kayang-kaya kong paniwalain sila na wala akong pinalaman sa pakipag-kidnap sa bata. At mapapalabas kong biktima lamang ako. Bago tuluyang umalis si Belen, ay nagpasampal ito ng 2 beses sa mukha nito, kasama sa plano nila. Nang balingan ni Cardo ang bata, ay para itong sanggol na nakasalampak pa ang daliri sa bibig nito. Napailing-iling si Cardo. Sinimulan niyang ligpitin ang muna ang pagkakainan ng bata. Nang magtungo ito sa kusina, ay agad nagdilat ang kanyang mga mata. Alam niya ito ang pagkakataon niya para makatakas. Niloko siya ng yaya niya. Ang sabi ay papasyal siya. Yun pala ay kikidnapin lang. Dahan-dahan siyang tumayo
at maingat na humakbang papunta sa di gaano nakasaradong pinto. Hindi pinagkaabalahang isara mula sa isip na mag-iisip siyang tumakas. Pagkalabas ng pinto, ay mabilis siyang tumakbo ng tumakbo. Walang direksyon kung saan siya pupunta. Humihingal na siya. Tumingin siya sa likuran niya para tiyakin kung walang humahabol sa kanya. Nang mapagtanto niyang nakalayo na siya, nagpahinga siya at naupo sa may tabi ng kalsada. Nakadamas siya ng takot, madilim na kasi at konti lang ang tao sa paligid. Ngayon lang niya naranasang mag-isa. Hoy bata, bakit ka nandyan sa tulugan ko? Wika nito na may masungit na tinig. Napatingin si Farah sa batang may madungis na itsura. Tulugan? You sleep her? Abat, pa-Ingles-Ingles pa ang baboy na ito. Umalis ka nga dyan at tinabig siya ng bata. Kaya natumba siya. Kahit pagod na pagod ay tumayo ito. Hoy bad boy, susumbong kita sa daddy ko. Di magsumbong ka. At sinimula na sintong maglatag ng dyaryo para tulugan. Tinaasan ni Farah ng kilay ang bata. Kinalirikuran niya ito. Wala siyang panahong para makipag-usap sa guskusing bata na iyon. Uuwi na siya sa bahay nila. Nagpalingon-lingon siya, pero saan ang daan pa uwi sa kanila? Hindi niya alam kung nasa ang lugar siya. Nag-isip siya. Naalala niya, sabi ng mami niya, kapag nawala daw siya, magtanong lang daw sa pulis. Pero wala naman siyang makitang pulis dito. Naglakad-lakad siya hanggang sa makarating siya sa tumpukan ng mga bata. Pinalibutan siya ng mga ito. Hoy batang oink-oink, saan ka pupunta? Malakas ang naging tawanan. Tinitigan ni Farah ang batang nagsalita. My name is Farah at hindi ako oink-oink. Malakas ang naging tawanan ng mga bata. Tuklati si oink-oink oh! Siya sa mga bata ang natubang puro din siya sa pisngi. Nasaktan si Farah. Tinampal niya ito. Pinakialaman naman ng isa ang takatali niyang buhok. Ang isa pa, kinuha ang suot niyang kwintas. Wala siyang kalaban-laban. Umiyak siya ng malakas. Layuan niyo siya! Nagsitakuhan ang mga bata. Umikbing tinignan ni Farah kung sino ang tumulong sa kanya. Isa iyong binata at may dalang balot. Lumapit sa kanya ang lalaki. Bakit nag-iisa ka ng ganitong kagabi na? Mabuti pang umuwi ka na sa bahay niyo. Hindi ko alam kung paano ko uwi sa amin. I'm lost. Saan ka ba nakatira? Sa bahay namin. Saan nga naroon ang bahay niyo? Dun sa Alabang. Maraming malalaking bahay doon tapos may pulis sa may gate. Natakunot ang noo ng binatilyo. Patang hindi naiintindihan ang sinabi ni Farah. Tulungan mo naman ako makauwi. Eh paano kita tutulungan? Hindi ko alam kung saan ang sinasabi mong alabang. Mabuti pa ay dalhin na lang kita sa mga pulis. Hinawakan siya sa mga kamay niya. Agad naman niyang naramdaman ang gaspang ng palad nito. Tinanong siya ng binata. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Farah Lagman and I'm 7 years old. Bago pa natapos ni Farah ang sinasabi, na pinasaulos ng mami niya para sa papapakit niya kapag may pagpupunta sila sa party. Narinig niya ang isang malakas na sigaw. Brandon! Brandon! Isang binatilyong midlaring balot ang nakita ni Farah. Tumatakbo papalapit sa kanila. Ano yun, Gani? Nagkaroon ng sunog sa baryo natin. Si Inay! Ulalas nito at sabay takbo. Hoy! Huwag mo akong iwan! Sigaw ni Farah. Pinalikan siya ng binata at binuhat siya. Nakahinga ng malawag si Brandon nang makitang maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Inabutan niya ang kanyang ina at binabalik na sa loob ng bahay ang mga binalot nitong gamit nila. Mabilis na responde ang mga bumbero. Inay, hindi po ba kayo nasaktan? Hindi naman anak, inatake lang ako ng nervyos. Napatingin ito sa kanya. Ano yung daladala mo? Noon lang naalala ni Brandon ang bata. Nakatingin lang sa kanila. Brandon, saan mo naman nakuha ang batang iyan? Ulalas ng ina. Bago pa siya nakasagot, sumagot na ang bata. Meron ho ba kayong pagkain? I'm so hungry. Binaba ni Brandon ang bata. Ngayon niya naramdaman ang bigat nito. Maya-maya ko na po ipapaliwanag ang tukol sa bata, inay.
Napangiti sa Alinlina nang mapagmasdan ng bata. Anong pangalan mo? Para po. Meron po ba kayong fried chicken? Gutom na po ako eh. Tinawag nito si Brandon. Mabuti pa anak, bumili ka muna sa labasan ng inihaw na manok. Meron tayong bisita at nagugutom na. Inakay nito ang bata papasok sa loob ng bahay nila. Tinanong niya ito, Para, paano ka nakarating dito sa lugar namin? Saan ka nakatira? Nakatira po ako sa Alabang. Marami pong malalaking bahay doon at may pulis sa harap. Paano ka nakarating dito? Sinama po ako ng yaya ko. Sabi niya, ipapasyal daw po ako, pero may masama silang binalak sa akin. Kinidnap po nila ako. Mabuti na lang po natakasan ko sila. Naku, bata ka. Mabuti at nakatakas ka. Alam kong pagod ka. Mabuti pa magpalit ka muna ng damit. Okay lang ba sa'yong magsuot ng lumang damit? Opo, wala pong problema. Ano nga po ang pangalan nyo? Tanong ni Farah. Nanay Lina. Nanay Lina ang itawag mo sa akin. Salamat po, Nanay Lina. O siya, pagkapalit mo ng damit, ilumabas ka at kumain. Bago ka magpahinga. Maganang kumain si Farah. Hindi nito alintana kung nasaan siya. Ang alam lang niya, ligtas na siya. Pagkatapos kumain, dahil sa sobrang pagod, agad itong nakatulog. Dito na po nagtatapos ang unang kabanata. Sino kaya ang batang si Farah? May ibalik yan nila ito sa magulang niya? Ano ang magiging papel nito sa buhay ni Brandon? Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng aking kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.